ano ang papel ni Trillanes? Yun dapat linawin ninyo. At ano yung papel ng ICC dito sa Pilipinas noon nung sinasabi ng mga 18 dating sundalo, ayoko na sabihin partner, mga Marines kasi kini-question nila ito na hindi naman daw po lahat ng Hayaan Marines. mo sila mag-question. So, wala silang Sige, pakialam. Banatan mo. Kasi mas marami yung Marines eh. Kaya pwede yun. Sige. So ngayon ito, kini-question ito ng mga dating mga Marines na mayroon sila, no? Nakikipag-usap ito si Trillanes. Sila mismo ang naghatid sundo nito. Ito yung dapat ninyong tutukan at yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Ano ang papel talaga, linawin ang papel ni Trillanes? Ano ba ang papel ni Trillanes dyan sa ICC? At ano ang ginaugnayan ni Trillanes? At ano ang ginaugnayan ni Boyeng Rimulya nung mga meeting na ano ang pinag-usapan nila? Ito yung dapat ninyong i-reveal sa taong bayan. Itong ICC prosecutors, kinwestiyon ang papel ng 6 na Pilipinong abogado na depensa ni Duterte. Hiniling ng mga prosecutor ng International Criminal Court ICC sa mga kohom na linawin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang tunay na papel ng 6 na Pilipinong abogado na iniugnay sa kanyang defense team. Sa kanilang sinumiting dokumento, nagpahayag ng pangamba ang Office of the Prosecutor na maaring may access sa sensitibong impormasyon ang mga nasabing abogado na maaring maapekto o proteksyon sa mga testigo at biktima. Ayon sa prosecution, lumitaw sa mga pahayag ng Lead Defense Counsel na sina Salvador Media Daldea, Salvador Panelo, Martin Delgra, Silvestre Bello III, Alfredo Lim at Cesar Dulay ay maaring bahagi ng defense team kahit sinabing hindi naman sila formal na miyembro nito. Iginiit ng ICC prosecutor na mahalagang malinaw kung sino ang laman ng kabilang ang defense upang matiyak ang seguridad ng mga testigo alinsunod sa Rome Statute. Alam niyo bakit importante ho itong pinag-uusapan natin ito? Dahil kahapon po, alos po ang maisog ay umikot po sa buong Pilipinas at nagdiwang po kahit papano, inalala po nila, hindi pala pagdidiwang. Pag-alaala po, isang taon na yung pong pagdukot, pagkidnap, sa ating mahal na mayor, sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong mga partner, makatarungan ba ang ginawang pagkwestiyon ng mga prosecutor sa International Criminal Court sa papel ng ilang Pilipinong abogado sa kampo ni Rodrigo Duterte o ito ay labis na pakikialam sa depensa ng dating Pangulo? Hindi ito makatarungan, diretsa ang sagot mga kapartner. Bakit? Kasi ibig nyo ba sabihin, maglalaban kayo ng boxing? Kayo lang ang mayroong training, may gloves, tapos yung isa wala, tapos yung isa hindi nyo pinag-training, ganun ba yon? Aba, hindi kayo makakakuha ng patas na laban yan. At kung gusto nyo ganyan, ito lang ang maganda ditong tanong. Ano ang papel ni Trillanes? Yun dapat linawin ninyo. At ano yung papel ng ICC dito sa Pilipinas noon nung sinasabi ng mga 18 dating sundalo, ayoko na sabihin partner, mga Marines kasi kini-question nila ito na hindi naman daw po lahat ng Hayaan Marines. mo sila mag-question. So, wala silang Sige, pakialam. Banatan mo. Kasi mas marami yung Marines eh. Kaya pwede yun. Sige. So ngayon ito, kini-question ito ng mga dating mga Marines na mayroon sila, no? Nakikipag-usap ito si Trillanes, sila mismo ang naghatid sundo nito. Ito yung dapat ninyong tutukan at yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Ano ang papel talaga, linawin ang papel ni Trillanes? Ano ba ang papel ni Trillanes dyan sa ICC? At ano ang ginaugnayan ni Trillanes? At ano ang ginaugnayan ni Boyeng Rimulya nung mga meeting na ano ang pinag-usapan nila? Ito yung dapat ninyong i-reveal sa taong bayan. Tumama si Bimar doon Na-high blood na Bumawi Na-high blood na yung partner natin. Partner, Partner, may dala ka bang lusartan? Wala. Ikaw, KPL? Wala, nawala Ikaw, maintenance Bisdak? eh. Wala, strip cells. Step cell. Naku, delikado tayo. Namumulaw yung katabi ko rito. Tubig na lang muna, tubig. Oo. Alam mo, partner, Nagigil ako, gin ako eh. Gigil. Baka bigyan na meaning yung G. Gina G. partner, sa akin naman, di ko na pag ako naman legal team ni Vice President Inday Sara, hindi ko napapakinggan itong mga diskarte ng mga prosecution Kasi diskarte natin to di ba? Sa ICC to sa ICC, ICC nga. to. Sa ICC nga. Hindi ko na papansinin yan mga yan. Correct. Sila ni Conte, focus ako dito sa estratehiya namin. Kasi nga, kaya siguro nanggugulo itong prosecution team sa kampo ni former President Duterte kasi nakikita nila di kampanilya yung abogado. Mabigat. Mabigat at saka si Panelo, alam nila yung pagdating sa batas sa bansa sa Pilipinas, ang mas may alam dyan, hindi yung mga Pilipinong abogado.
kumpara naman kay Attorney Kaufman, ang alam ni Kaufman sa ICC. Pero pag magpapaliwanag patungkol sa batas ng ating bansa, ang kifable dyan, sila ni Attorney Salpanilo. So nakita dito ng prosecution, tika, may paglalagyan tayo, manggulo tayo, questionin natin yung additional na Filipino lawyer, legal team ni former President Duterte. Kasi laglag talaga sila dito pagdating sa jurisdiction at sa pagproseso, pagkuha kay Tatay Digong, dahil maliwanag po yun ay kidnapping. Nabanggit nga po yan ni Attorney Medialdia, yung warrant of arrest pala na ipinakita ni Tory talaga, cellphone lang, na until now daw, wala pa rin silang ideya anong mukha ng warrant of arrest na si Tatay Digong nasa detention center na ng ICC, partner. Bago ibigay kay partner Bud, sabi ni Virginia Milagros Legaspi, lahat sa gobyerno ito, bendalo. Ayan. Correct. Partner Buds, Alam mo, yung walang karapatan yung ICC prosecutors na questionin kasi hindi naman sila nakialam eh. Actually, doon lang sila sa parang talagang support lang. Parang diba? gallery Sabi lang. nila, Observer lang sila gallery lang sila. Support lang. Tsaka ano ba pakialam nyo kung tumulong sila? Correct. Ano yan? Bawal? Mm. Ikalawa, alam nyo, yung ICC, napaka-unfair nila. Yung. Masyado silang, napanood ko kahapon yung kinukwento ni Medialdea kung ano yung naganap. Ganun pala, no? Kaya pala siya napilitan. Nakikiusap si Medialdea kasi nasa abroad nung panahon na yun si Kaufman. Gusto nilang isalang kagad si Tatay Digong. Eto, baka hindi, kahapon ko lang po nalaman dahil sa kwento ni Medialdea. Kahit po siya, hindi niya alam yung mga rules ng ICC, humirit po siya. Ilang araw lang naman, dadating na yung abogado, si Kaufman. Pagdating sa mga ganito, yung ICC, kukwestiyonin nyo yung support ng mga kaibigan ni Tatay Digong. Pero, yung pakiusap ni Medialdea, hindi siya qualified na tumayo bilang abogado ng ICC. Wala siyang ICC certification. Bakit nyo siya pinayagan? Minamadali nyong basahan si Tatay Digong ng kanyang ng kanyang mga akusasyon. Kasi hindi tatakbo, partner eh. Hindi tatakbo. Siguro merong oras yan na parang sa atin, 'di ba? Siguro pagka ilang araw tapos wala pang basa sa kanya, illegal na yung detention. Oh, parang 24 hours sa atin, partner. Hindi ko alam kung may ganun. Pero, malinaw po yun na humingi. Kasi, paano ipagtatanggol ni Medialdea? Di ba? Kaya po yun yung paraan niya ng pagtatanggol. Kasi pinilit sila eh. Mm. Pero dahil tapat siyang kaibigan, gagawin niya lahat para kay Tatay Digong. Yun po yun. Kaya kayong mga ICC, kitang-kita na namin. Sabi nila BP Sara, wala na tayo asahan. Sabi ni Tatay Digong, tanggap niya na. Dun pa lang sa Halata. pag-abogado eh. Mhm. Napakahigpit nyo na ngayon. Nung may mga dumarating na abogado. Pero yung kailangan nyong maghigpit. Walang accreditation si Attorney Medialdea. Sinalang nyo. Oo. at Para lang mabasahan na si Tatay Digong. Ganun kasutil. Ang International Criminal Court, hindi dapat yung nangyari sa Pilipinas, hindi naman po to against humanity dahil ito po ay mula sa legal na utos ng isang pangulo. Bawal po ba na magkampanya ka laban sa droga? Dito po sa Pilipinas, problema namin yan. Yung droga. Mayroon kaming presidente na gustong lutasin yung problema ng droga. Tapos magsasabi kayo sa ICC, taga-ibang bansa, na mali ang ginawa niya. Utot nyo. partner, bago yan, bago Ganda ibigay sa inyo, pang reels partner, nun, ha? partner, ito, in relation sa mga sinasabi nyo, tama ang sabi ni Edwin Naros, sabi niya, bakit yung dalawang Pilipino nakasama sa prosecutor na hindi naman pinakikialaman ng defense team? Dapat hayaan nila dito. Yan, alam niyo, tinutukoy na dito, sina Conte, hindi naman sila accredited ng Ayun na nga ICC, eh, pero dakdak din sila, dakdak, di ba? Nandoon sila. Si Trillanes, di naman na abogado, pero nandoon sila. Tama yung sabi ni Edwin, no? O sabi ni Elizabeth Preto, hi, good morning, watching from Israel. Ayos lang kami dito, safe kami. Ingat po kayo sa Very mga good. nandiyan Ayos, sa Israel. Ano po? O partner PL. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Paring Badong, Wag partner. na?
Yung sinabi niya, Ganda na sinabi. sinabi niya, Ibig mo partner. sabihin, teka lang, ibig mo sabihin maganda yung sinabi ni Father Badong, ayaw mo. Ibig sabihin, papangit siya, sabihin niya. Hindi, gandahan mo pa. Ayun. Hindi kasi nabanggit ni partner Badong na unfair itong ICC. Talaga naman. Kine-question nila itong katayuan o papel nitong anim na abogado ng defense team ni Pangulong Duterte. Papaano yung mga nagpunta doon? Na mga mga testigo di umano sa AJK laban sa dating Pangulong Duterte. Yung isa doon nakikita sa rally nung araw Sino? Yung babae Yung sira-sira, yung ngipin. Oh, yung maganda. Nakikita sa yung lola, yung postiso. lola. Yung isinot yung postiso. Oh, yung isa pa, yung lola na umamin siya noon na Yung lula ang sinasabi mong, di ba dapat questionin yun sila, mga partner? Oh. yung ba yung sinanay na ano? Na lumalabas na parang planted lang yung mga pinadala nila ron Agoy. ng mga testigo. Di ba dapat yun ang unang questionin ng ICC? Kasi ang dami ng video ngayon na lumalabas na yung mga tao na yon matagal lang mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos. Ayun. At hindi totoong mga pamilya ng mga di umano'y na biktima sa di umano'y AJK ng dating Pangulong Duterte. Yung Nakarating ng dapat ICC, muna. partner. Nakarating ng Sa ICC. makatwid, budol din sila. Budol? O dapat yun ang unang questionin. Itong ICC na ito, walang kwenta, inutil din yan, partner. Katulad yan ng ICI ni Pangulong Marcos. Katunog. No, ICC, ICI, walang kwenta, inutil din yun ICC.